Habang patungo si Aiden sa punong tanggapan ng kautusan ng Holy Fire, nalaman natin ang tungkol sa tatlong malalaking banal na simbahan sa kontinente, ang Holy Fire Order, Holy Slaughter Order, at ang Lawful God Order. Ang mga institusyong ito ay kumakatawan at simbolo ng kanilang mga Diyos, at maging ang imperyo ay nag-iingat sa pakikitungo sa kanila. Ang mga napili ng mga Diyos na maging kinatawan ng mga kautusan ay tinatawag na mga saints, na nagsisilbing tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang mga saint ay may malaking kapangyarihan at impluwensya, bilang tinig at kamay ng mga Diyos sa lupa. Gayunpaman, sa isip ni Aiden, napagtanto niya na ang Holy Fire Order ay naiiba ang sitwasyon ngayon. Hindi tulad ng ibang simbahan, matagal nang walang saint ang Holy Fire Order. Dahil sa pagkawala ng kanilang saint, unti-unti silang hamina at lumiit sa mas maliit na bahagi ng dating lakas. Bagaman isa pa rin ito sa tatlong pangunahing kautusan sa kontinente, hindi na ito kasing lakas ng dati. Sa wakas ay dumating na ang karawahe ni Aiden sa punong himpilan ng Holy Fire Order. Ang tsuper na si Pobble ay nag-anunsyo, nakarating na tayo. Bumaba si Aiden habang iniunat ang kanyang mga braso. Kasabay nito, si Lo, na halatang nahirapan sa biyahe, ay nagsimulang magsuka sa kanyang tabi. Naalala ni Aiden sa isip niya, noong panahon ko bilang mersenaryo, palagi akong sumasakay sa ganitong klaseng karwahe. Ang dami kong magandang alaala. Habang nakangiti, tumingin siya kay Pobble at sinabing, dahil sa iyo, mabilis tayong nakarating. Tumango si Pobble nang may paggalang at sumagot, para sa isa sa aming mga pinahahalagahang kliyente, walang anuman ito. Naisip ni Aiden ang mga nakaraang transaksyon niya sa trading company at naisip niya, tama nga, ang paggamit ng mga shortcut na alam ng mga mangangalakal ay nakatulong para makarating kami ng mas mabilis, kaya naman patuloy akong gumagamit ng kumpanyang ito mula nang ibenta ko sa kanila ang troll. Samantala, si Lo ay nakayuko pa rin at patuloy na sumusuka. Inis na ngayon si Aiden at sinabi, sa ganitong bilis, baka mailabas mo na lahat ng kinain mo mula pa kahapon ng umaga. Si Lo, sa pagitan ng pagsuka, ay sinabing, huwag mo akong alalahanin. Bamantong hininga si Aiden, magpahinga ka na lang dito, habang nakatingin sa matayog na gusali ng Holy Fire Order, sa isip niya, kahit hamina na, isa pa rin ito sa tatlong pangunahing simbahan, kahanga-hanga pa rin, tumabi si Pobble sa kanya at tinignan ni Aiden, sa totoo lang, tama ka nga, ngumiti si Pobble nang may kumpiyansa at sumagot, hindi ko ba sinabi, ang Holy Fire Order ay kasalukuyang sarado, hindi ka makakapasok, pero dahil nagpumilit ka, dinala kita rito. Sa harap ng napakalaking gate, may dalawang gwardya na nakabantay na humaharang sa pagpasok, malapit doon, may desperadong lalaking nagmamakaawa, nais niyang makapasok sa simbahan upang mapagaling ang kanyang may sakit na anak. Isa sa mga gwardya, na may seryosong ekspresyon, ay pinigilan siya at sinabing, sarado ang simbahan, mangyaring magpunta ka sa ibang simbahan. Nakatayo si Aiden sa harap ng entrada ng Holy Fire Order Sanctuary, puno ng kaisipan ang kanyang isipan. Sa oras na ito, dapat matao ang pangunahing sanctuary at puno ng tumatanggap ng gamutan, naisip niya. Pero sa halip, naalala niya ang labanang naganap, ang mga parehong pari na maaaring sangkot sa pagkakahuli kina Joseph at sa kanyang anak na babae. Ang utos na isara ang sanctuary kasabay ng kanilang pagkakakulong ay hindi nagkataon lamang. Si Pobble, na nakatayo sa likuran ni Aiden, ay nagtanong ng may kaba, paano mo balak makapasok sa simbahan? Ngumiti si Aiden nang may mapanuksong tingin. Inilagay niya ang kamay sa kanyang ulo ng casual at sinabing, may paraan ako, huwag kang mag-alala. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Pobble, alam niya sa tono ni Aiden na may balak siyang gawin na mapanganib. Anong gulo kaya ang pinaplano niya ngayon? Naisip niya, lumapit si Aiden sa mga tagapagbantay, puno ng kumpiyansa ang kanyang tindig. Ako si Aiden Remes mula sa pamilya ng Duque Remes. May negosyo ako sa loob at nais kong pumasok. Ang gwardya ay tumingin kay Aiden ng galit at sumagot, pasensya na, pero sarado ang sanctuary para sa mga tagalabas, kahit sino ka pa, hindi ka makakapasok. Nagseryoso ang ekspresyon ni Aiden, kailangan kong makapasok, inulit ng gwardya, hindi ka makakapasok, tumindi ang tensyon sa pagitan nila, nawawala na ang pasensya ni Aiden, pinigilan niya ang kanyang galit at bumulong ng malalim, papasok ako, lalo pang nagalit ang gwardya. Inilagay ang kamay niya sa balikat ni Aiden at mariing sinabi, sabi ko, hindi ka makakapasok, bakit hindi mo maintindihan? Sa isang iglap, hinawakan ni Aiden ang leeg ng gwardya, at pinabagsak ito ng walang kahirap-hirap.
Ang isa pang gwardya, na nakasaksi sa nangyari, ay sumigaw, paano mo nagawang lumaban sa isang pari ng order? Kahit galing ka pa sa pamilya ng duke, hindi ka makakaligtas dito. Nang walang pagdadalawang isip, pinatulog din siya ni Aiden sa isang mabilis na suntok sa leeg. Ang parehong gwardya ay natamba ng walang malay. Si Pobol, namuti ang mata at labis na nagulat, ay napatitig sa lahat ng nangyari. Sabi nga nila, mahirap nang turuan ang lumang aso ng bagong tricks, naisip niya, pero si Aiden ay mukhang hindi kailanman nangailangan ng anupaman. Bago pumasok sa sanktuaryo, kinausap ni Aiden ang Underlord sa kanyang isip, mag-ingat ka, naguluhan ng Underlord, bakit bigla mong ako ang iniisip? Ngumisi si Aiden at sinabi, dahil puno ng banal na enerhiya ang lugar na ito. Napatingin ang Underlord, nakikita ko, isang napaka hindi kaaya-ayang lugar. Habang naglalakad si Aiden papasok sa simbahan, lumingon sa kanya ang dalawang mandirigmang pari sa loob. Nagtanong ang isa, medyo naguguluhan, shift change na ba? Umiling ang isa pang pari, napagtantong kilala niya si Aiden at nagtanong ng may gulat at galit, sino ka? Sinabi namin sa kanila na huwag magpapasok ng kahit sino. Ngunit hindi nakikinig si Aiden, namangha siya sa napakagandang loob ng santuaryo ang mga bintanang gawa sa makukulay na salamin, mga gintong estatwa, at mga kumikislap na ilaw ay kahanga-hanga. Ang boses ng Underlord ay umalingaw sa isip niya, sa totoo lang, alam mo ba kung nasaan sina Joseph at ang anak niya? Habang namamangha pa rin sa kagandahan ng paligid, ngumisi si Aiden, hindi, bakit ko malalaman, lalong nainis ang Underlord at tinanong, paano mo sila hahanapin kung hindi mo alam? Ngumiti si Aiden ng bahagya, may paraan ako. Nagmadali ang mga gwardya at mga alagad patungo sa looban ng simbahan. Sumigaw ang isa, sa lakay, pigilan siya? Isa pang alagad ang sumigaw, pinasok niya ang santuaryo. Patayin siya kung kinakailangan, nagsalita ang Underlord kay Aiden na may pag-aalala, hindi mo ba balak labanan silang lahat? Tanong niya, ngumisi si Aiden, hindi ako ganoon kabaliw. Ayokong habulin ako ng buong Holy Fire Order, sagot niya. Kailangan ko lang patunugin ang kampana ng panaghoy. Sa sandaling yun, ginamit ni Aiden ang Ring of Swiftness, at nagsimulang tumakbo papunta sa kampana. Habang tumatakbo, tumawag si Underlord, ano ba ang kampana ng panaghoy? Hindi huminto si Aiden at ipinaliwanag, bahagi ito ng kautusan ng Holy Fire Order. Kapag may nagdusa ng matinding kawalang katarungan o may malubhang sakit na walang lunas, maaari silang patunugin ang kampana upang makaharap ang punong pari nang hindi pinipigilan, ngunit sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagsimulang patunugin ito para sa mabababaw na dahilan kaya itinaas nila ito sa tuktok ng gusali upang mas mahirap abutin. Bakit hindi na lang nila inalis yun? Tanong ni Underlord, hindi nila kaya, bahagi iyon ng batas nila, sigaw ni Aiden pabalik. Ngayon, sumisigaw ang mga alagad, pigilan ang salakay. Papunta siya sa kampana ng panaghoy, habang tumatakbo, tagaktak na ang pawis sa mukha ni Aiden, iniisip niya, mas malayo pala kaysa sa inasahan ko. Muli niyang ginamit ang Ring of Swiftness sa ikatlong pagkakataon, pinipilit ang sarili. Malapit na siya sa kampana, at ngumiti siya habang iniisip ang pag-abot niya rito. Ngunit biglang may umatake mula sa likod, umiwas si Aiden at nag-alsa ng alikabok nang bumagsak ang kalaban sa lupa. Muntik na, naisip niya habang nakangiwi, sinadya niya akong puntiryahin kahit ginagamit ko ang Ring of Swiftness. Lumapit ang isang lalaki na nakangiti. Pinahanga mo ako sa pagdaan mo sa ibang mga alagad, sabi niya, ngunit hindi mo patutunugin ang kampana ng panaghoy. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki, ako si Bali, ang pinakamataas na alagad ng Holy Fire Order, at ako ang tagapagbantay ng kampana. Tinanong ni Underlord si Aiden, tao ba talaga siya? Umiling si Aiden, huwag mong itanong sa akin, ngayon lang din ako nakakita ng isang mukhang ogre. Hinawakan ni Aiden ang kanyang espada at naisip, nagamit ko na ang pang-araw-araw na limitasyon ng Ring of Swiftness. Wala akong magagawa kundi labanan siya. Tumitig siya kay Bali at sinabi, kung haharangin mo ang daan ko, kailangan kitang pabagsakin. Ang makapangyarihang aura ng espada ay umagos mula sa kanyang talam. Ngumisi si Bali, isang salakay na nanghihimasok at nananakot. Katawa-tawa, nakamit mo na pala ang antas ng Advanced Sword Aura, hindi ba? Pinatibay ni Bali ang hawak sa kanyang sandata at sumugod kay Aiden, salamat sa iyo. Ngayon makakalaban ako ng buong saya tulad ng matagal nang hindi ko naranasan.
Nagulat si Aiden sa lakas ni Bali. Anong klaseng lakas ito? Naisip niya. Ganito siya kalakas kahit hindi gumagamit ng mana. Inihambing ni Aiden si Bali sa pinakamalakas na tao na kilala niya. Mas malakas siya kaysa kay Margrave pagdating sa purong lakas ng laman. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalakas. Kahit sa nakaraang buhay ko. Tumawa ng malakas si Bali. Walang sino man sa santuaryo ang nabubuhay matapos ang aking atake. Pero ikaw, malakas ka, nakaka-excite. Habang pinapanood ng Underlord ang labanan, nagkomento siya, normal ba sa mga tao ang mas lalo pang nalululon sa kasiyahan habang lumalakas sila, naguguluhan pa rin siya sa lakas ni Bali. Sumagot si Aiden, hindi, nakakasalamuha ka lang ng mga kakaibang tao. Tumawa si Underlord, alam mo bang kasama ka dun, di ba, kung ikukumpara sa kanila, ako'y isang maginoo na ngayon, tahimik ka na. Muling umatake si Bali, sumisigaw, tanggapin mo ito. Mananalakay, alam ni Aiden na wala siyang ibang magagawa kundi lumaban ng buong lakas. Kailangan kong gamitin ang lahat ng meron ako, naisip niya habang tinatawag ang Banshee Spirit Shield. Pinlano niyang, sasagutin ko gamit ang kalasag at magka-counter attack. Ngunit bumangga ang malakas na hampas ni Bali sa Banshee Shield. Nanlaki ang mga mata ni Aiden sa gulat nang masira ang kalasag sa lakas ng hampas ni Bali. Napalipad si Aiden pabalik at bumagsak ang dugo sa lupa nang tumama siya ng malakas. Napahiyaw si Underlord, Aiden. Nakangiting nakatayo si Bali sa harap ng bagbog na katawan ni Aiden habang tumutulo ang dugo mula sa bibig nito, halos wala na siyang malay. Tapos ka na ba? Tanong ni Bali nang may pagkadismaya. Akala ko makakahanap ako ng magandang laban pagkatapos ng matagal na panahon. Lumakad siya ng mabagal, nilalasap ang sandali, masaya ang laban. Ngunit oras na para ipadala ka sa mga Diyos, nang handa nang umatake si Bali, nagulat siyang makitang gumagalaw pa rin si Aiden, matapos ang pinakamalakas kong hampas, kaya pa rin niyang gumalaw, naisip ni Bali habang napakipot ang mga mata. Nakatago si Aiden sa usok, at biglang nag-counter-attack, inihagis ang isang espada na pinuno ng kanyang aura patungo kay Bali. Humaginit ang espada sa hangin, halos tumama sa mukha ni Bali, instinktibong iniwas ni Bali ang ulo niya. At dumaan ang talam ng sobrang lapit na naramdaman niya ang matalim na hangin nito. Napakalapit nun, bulong ni Bali sa sarili habang tumutulo ang dugo sa kanyang pisngi, kung nagkamali lang ako ng kaunti, nasa malaking panganib ako. Bamaling siya kay Aiden, umiiling, magaling na galaw, ngunit malas para sayo. Isang mandirigma na walang espada ay nakatakda sa kamatayan, itinaas ni Bali ang kanyang sandata upang umatake, ngunit napansin niyang may kakaiba. Nakangiti ng parang baliw si Aiden, napahinto si Bali, nagtataka, nabaliw na ba siya bago siya mamatay? Biglang nanlaki ang mata ni Bali sa pagkaunawa. Sandali, ang espada na yun. Sinundan niya ang daan ng espada, at nagsimulang tumunog ang kampanilya ng panaghoy. Naiintindihan ko, bulong ni Bali. Ang target mo ay ang kampanilya ng panaghoy mula sa simula. Habang tumutulo ang dugo at pawis sa mukha ni Aiden, halos wala na siyang malay ngunit ngumiti at umungol, na itunog na ang kampanilya. Kailangan mo nang ilabas ang kagalang-galang na mataas na pari ng simbahan, at saka nawala ng malay si Aiden sa lupa, na natiling nakatayo si Bali sa harap niya, hindi makapaniwala sa pangyayari. Natapatan mo ako ngayon, bulong ni Bali habang umiiling. Ilang sandali matapos, sa Holy Fire Order Sanctuary, bumangon si Aiden, iniunat ang leeg at hinimas ang batok. Ang mga teknik sa pagpapagaling ng Holy Order ay talagang kakaiba, bulong niya. Parang nawala lahat ng pagod na naipon ko. Biglang narinig niya ang boses ni Underlord sa kanyang isipan na may galit. Dapat umalis ka na agad dito. Ang mga tao sa simbahan ay masyadong bastos. Napakunot ang noo ni Aiden, anong sinasabi mo ngayon? Tanong niya, nang walang malay ka, ibinuhos ng mga taong ito ang purong banal na enerhiya sa iyong katawan para sa pagpapagaling, paliwanag ni Underlord, na may halong inis. Wala kang naramdaman dahil nawalan ka ng malay, ngunit para sa akin, iyon ay parusa. Nagtwist ang labi ni Aiden sa isang nakakalokong ngiti habang tumatawa, yan ang napapala mo sa pagpuslit sa katawan ko, buti nga sa'yo. Ang galit ni Underlord ay nadarama, hintayin mo lang, galit niyang sabi, pagsisisihan mo ito. Habang nakikipag-usap si Aiden kay Underlord sa kanyang isipan, isang katok sa pintuan ang nakapagpatigil sa kanyang mga iniisip, tumingala siya nang bumukas ang pinto, at nakita si Bali, at ang Vice High Priest, lumapit ang lalaki at binati siya.
Si Hakal na may mainit na ngiti ay lumapit upang tingnan ang kalagayan ni Aiden. Nagpunta ako para kamustahin ka, sabi ng lalaki sa magiliw na boses. Ikinagagalak kitang makilala, ako si Hakal Corton, ang Vice High Priest ng Holy Fire Order. Habang kinakamot ni Aiden ang likod ng kanyang leeg ay sumagot siya, hello, ako si Aiden Remes mula sa tahanan ng Duque Remes. Sa loob-loob ni Aiden ay sinusuri niya ang sitwasyon. Vice High Priest, marami akong narinig tungkol sa kanya, mas mabait pala siya kaysa sa inaasahan ko. Narinig ni Aiden ang boses ng Underlord sa kanyang isipan. Nagtataka ako, kilala mo rin ba itong Vice High Priest? Sa isip ay sumagot si Aiden, oo, kilala ko siya, siya ang susunod na magmamana sa kasalukuyang High Priest, at ang huling at pinakamasamang High Priest na nagdulot ng pagbagsak ng Holy Fire Order dahil sa korupsyon. Mataman ang isip ni Aiden, isa siyang kahangahangang tao, kayang pabagsakin ang isang sagradong order na may daan-daang taong tradisyon sa isang iglap. Interesado ako sa kanya. Ngunit mukhang mas disente siya kaysa inaasahan ko. Habang patuloy na kinakamot ang leeg, bumaling si Aiden kay Hakal, at humingi ng paumanhin, pasensya na sa biglaang pagdating ko sa simbahan. Tumawa si Hakal at iwiniwas-siwas ang kamay, walang anuman, dahil pinatunog mo ang kampana ng pighati. Isa ka ng bisita ng order kaya't huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay itinuro ni Hakal si Bali, isang pari, gusto kang makilala ni Bali kaya sumama siya sa akin. Si Bali, na nakatayo ng matangkad at may nakaka-imposing na presensya, ay tumango, ikinagagalak kitang makita muli, young master. Naalala ni Aiden ang kanilang nakaraang pagkikita at naramdaman ang pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Oh, siya ang malakas na pari, pari Bali, ikinagagalak kung makita ka ulit. Sabi ni Aiden na sinusubukang magmukhang kalmado. Ngumiti si Bali ng bahagya at sinabi, nakakalungkot ang nangyari sa iyong kalasag, maraming magagandang kalasag ang order, huwag mag-atubiling kumuha ng anuman. Tumawa si Aiden upang mapagan ang sitwasyon at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Ayos lang, ang aking kalasag ay medyo espesyal, nagpapagaling ito ng kusa, alam mo. Bahagyang nagtaas ng kilay si Bali, na interesado. Kakaibang kagamitan nga yan. Nag-chime in ang Underlord na may mapanuyang tono. Asahan mo na yon, dahil may koneksyon ito sa mundo ng espiritu, kaya't kusang nagpapagaling ito. Nagseryoso ang mukha ni Aiden habang kinakausap ang Underlord sa isip, nakatutok ang kanyang pag-iisip sa kanyang kalasag. Hindi ito kalasag na madaling masira ng isang hampas lang. Rason ni Aiden, maaaring hindi pa ito ganap na gumaling mula sa atake ng Death Knight, habang kinakapa ang kalasag. Kalkulado niya, siguro mga 4 na araw pa bago ito ganap na gumaling, kaya't kailangan kong mag-ingat hanggang doon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin kay Hakal, ang Vice High Priest. Ngayon, mula nang pinatunog ko ang kampana, nais kong makilala ang High Priest. Hiling ni Aiden, na nagsisimula ng planuhin ang kanyang susunod na hakbang, kailangan niya ng pagkakataon na makausap ang High Priest upang maayos ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Joseph at sa anak nito na si Ellis. Ang ngiti ni Hakal ay maliit at magalang, ngunit may bahagyang pag-aatubili sa kanyang boses. Ayon sa ating batas, dapat mong makilala ang High Priest, ngunit sa kasamaang palad, mahirap siyang makausap ngayon. Sa halip, ang pinakamataas na awtoridad ng order ang makikipagkita sa iyo. Nagmadaling nag-isip si Aiden, hindi ko makikita ang High Priest. Napaisip siya sa mga kakaibang pangyayari. Inalala ang kautusang pagsasara nang siya ay dumating at ngayon ay ang hirap na makuha ang atensyon ng High Priest kahit na pinatunog niya ang kampana ng pighati. May kakaibang nangyayari sa High Priest. Habang naglalakad sa pasilyo kasama sina Hakal at Bali, tumingin si Aiden sa malalaking bintana. Ang maliwanag na liwanag sa labas ay sumasalungat sa madilim na himig ng pag-uusap. Inakala kong makakausap ko si High Priest Kertel. Ang boses ng Underlord ay pam-interrupt sa kanyang pag-iisip. May koneksyon ka ba kay Kertel? Sumagot si Aiden sa isip. Oo, sa nakaraang buhay ko, may malaking utang na loob ako sa kanya noong nasa bingit ng kamatayan ang buhay ko. Isa rin siyang tao na may kaisipang hindi ko lubos maunawaan. Naalala ni Aiden ang pagkakataon na sinagip siya ni Kertel, na sinabing, bakit pa natin kailangang humingi ng kapalit sa pagliligtas ng buhay? Tinutulungan natin ang mga nangangailangan ng hawak ng Holy Fire. Nagpatuloy ang kanyang sariling pagninilay, kung ako yon, sisiguraduhin kong may makukuha akong kapalit bago ko sila sagipin. Humalakhak ang Underlord, habang nakikita-kita, lalo kang nagiging kamukha ni Talos, ang halimaw ng Underlord.
Nalinis ang galit ni Aiden, hintayin mo lang, ang kanyang mental na tugon, na may bahid ng mapagpanggap na galit, hindi magtatagal, babuhusan kita ng mga banal na potion, napasinghap ang Underlord sa takot, paano mo ako nagawang takutin sa loob ng simbahan? Habang papalapit sina Aiden, Hakal, at Bali sa pintong may bantay, lumakas ang pananabik ni Aiden. Dalawang monghe ang nakatayo sa harap ng pinto, ang kanilang presensya ay nagpabigat sa tagpo. Itinuro ni Hakal ang pinto, narito ang pinakamataas na autoridad ng aming order, tumango si Aiden, panatilihing kalmado ang kanyang panlabas na kilos, ngunit sa loob niya ay puno siya ng mga tanong, sino kaya ito? Tanong niya sa sarili, proxy ng mataas na pari, isang mas mataas pa kaysa sa Vice High Priest, itinikom niya ang kanyang mga kamao, determinado, kung sino man siya, kukunin ko si Joseph at ang kanyang anak kahit ano paman.